Ayaw niyang tawagin si Saldico interparliamentary courtesy. Ano ba? Ano ba importante sa iyo? Ano ang mas importante sa iyo? Yung makapagbigay ka ng kaukulang paggalang sa tao o yung accountability na hinihingi ng mamamayang Pilipino sapagkat siya tinuturo na pinagmulan lahat ng kawalang hiyaan na ito. Kakukuberan mo siya ng interparliamentary courtesy. Sinabi ko sa kanya, bakit nalalabag ba yung interparliamentary courtesy kung iimbitahin natin? Hindi. Huwag mo lang isampina. Yun. Imbitahan mo. Oh. Ito noong hindi pa siya nagre-resign as congressman. Nang hindi pa siya nagre-resign. Lahat na lang ng pang-cover ginagawa niya eh. Nung iba natin mga kababayan, Nelson ano nga ito? Parang gumagawa ng katalagahan ngayon, ayaw nyo anyang ayaw nyong resolbahin ang problema ng graft and corruption. Sige, ito na, ang natural calamities na lang ang humihiyaw. Para daw humihiyaw na humihingi ng atensyon ang katalagahan, Sen. Siyempre, mga kababayan natin, Kanya-kanyang siguro sa frustrations na sa buhay, kung ano-ano na yung naiisip nila na itugma sa mga nangyayari sa atin ngayon eh. Opo. Hindi mo naman sila masisisi sapagkat naghahanap sila talaga ng kasagutan. Oho. Ang problema imbes na makahanap sila talaga ng tinutumbok ng investigasyon. Oho. Ang napapansin nila, mukhang sila yung papalihis di ba? Sabi pa naman kayo daw po naglilihisan Inililihis nyo raw Nakita mo naman, ako pinipilit kong idiretso Oho. Ang bahala ng humatol dyan, yung mga kababayan natin. Sila naman ay nakasusubaybay sa mga nagaganap na pagdinig patungkol nga dyan sa napakalawak na pinsala niyang mga flood control projects na yan. Imbes na maproteksyon na ng ating mga komunidad, kabaligtaran ang nangyari. Anyway, yaman din lamang. Meron ka pa bang dugtong na sondo sa calamities? Tuloy na natin doon sa marami kasing mga issue dyan ang lumabas nitong nakaraang mga araw. Within this week kasi walang hearing. Ba't nga pala, Sen? In-expect namin, Sen, kung hindi Wednesday, ngayong Thursday. Ba't bigla na wala Bakit mo sa akin itatanong? Hindi naman ako ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ganun ba? Hindi, baka kakulo sa kapulungan ninyo, miyembro ng hindi ba napag-usapan? Sila lang ang nagbibigay ng schedule malalaman na lang namin kapag sila'y nagpalabas. Doon sa pinakahuli na pagdinig last week, in-expect natin ay merong isang pagdinig dapat this week. Pero hindi ho pala natuloy, Wala, di ba? Ang tanong nila, magkatawag, kasi may lumabas ng balita, ewan ko kung nabasa mo, na baka daw magpalabas na ng initial resolution ng komite at baka hindi na magpatawag ng pagdinig ang Blue Ribbon. Paano mangyayari yun? Yun lamang mga binanggit ni Chairman Panfilo Lacson ng Blue Ribbon Committee. Opo. Halos sa 10, 2 pa lang ang natawag Mahigit na 10 yung mga in-implicate niya ron ng mga construction companies. Yung SunWest, nabanggit doon. Opo. Yung Third Star, nabanggit doon. Opo. Yung Edmarie, nabanggit. At napakarami pa. Ng iba-ibang personalidad. Ibig ba sabihin, naging subject matter ng kanyang maramdaming Privilege speech. Na kumpleto ang cinematography. Sound effects. May sound effects, meron pang screenplay. Ibig sabihin, hindi napapasadahan yung mga yun? Baka kasi... Ang pagkakarinig ko, Sen, ay may hinihintay na ebidensya o testigo. Na-interview siya. Mukhang baka daw po may mga hinihintay pang... Development. Kung wala naman daw pong bagong development, baka... Hindi, ang sinabi niya, nabasa ko rin yun sa social media Opo. O tsaka kasi parang in-interview siya. Tingnan natin kanya kung merong masustansyang darating. Opo. Paano malalaman kung may darating na masustansya kung hindi mo ipatawag yung mga binanggit mo sa privilege speech mo? Ako, kumo yun ang kanyang pinasadahan sa kanyang privilege speech na 2 beses yun. Inaakala ko na matimbang para sa kanya yun. Ano pa hinihintay niya? Bakit hindi niya tawagin lahat yung mga nabanggit doon?
Hindi pa natatanong eh. Ano ho? Wala nga, kamukha nung SunWest na lumalabas sa mga records. Ito ay isang kumpanya na in-establish ni Saldico. O, sa napakaraming pagkakataong nabanggit ang pangalan ni Saldico, yung kanyang kumpanyang itinatag ay hindi man lang tatawagin. Oo. Baka magtaka yung mga kababayan natin, bakit ganon? Open-ended kasi, no? Nung natapos yung huling hearing, walang sinabi kung kailan yung susunod eh. O paano, nung itong huling hearing, merong lumabas na isang napakatibay na yung ating witness, di ba? Si retired ano ba yung Major. pinakahuli? Yung kay... Yung pinakahuli. Retired Major, Master Sergeant Orly Gutesa. Oo, hindi ba? Opo. Wala naman silang itinanong eh. Nung makita nila siguro na, teka muna, credible ito Marami po kasi na-shock na bigla ata doon sa statement niya. Oo, ang dami nila ron. Ba't hindi sila magtanong? Nakahanda naman sumagot yung witness. Hindi, ang problema daw ko kasi ata, peke daw yung notaryo. Kaya Bakit? Yung notaryo ba, ayaw nilang tanungin. ang issue ba doon yung notaryo o yung isiniwalat niya? Yung kanyang sinumpaang salaysay. Di ba doon nakapako lahat ang pinag-uusapan? Mali ba yung mga sinabi niya? Di ba maliwanag kung napakaliwanag ang pagkakasabi niya? Siya lamang ang tanging witness na talagang nag-connect mula kay Saldico hanggang kay Speaker Martin Romualdez. Paano nalilis yun? Di ba dumiretso ron? Bakit hindi pa natatapos ang hearing? Kalagitnaan pa lang, umalis na siya. Iniwan doon yung vice chair niya, si Senator Erwin Tulfo. Ibig sabihin, hindi siya interesado na magtanong. Ganun ang implikasyon. Di ba? Nene, yung ubo mo. Kapag bumikse ng ubo at kailangan ng fast-acting at fast... Anong nangyari na dun sa abogado na si Attorney Pechi Espera? Kasi, Sen, after niyang sabihin na hindi siya yung nagnotaryo, ang daming lumabas na, hindi ka ba yan, hindi mo ba pirma to? Paano yung mga ninontaryo mo sa amin? Meron yung sa Tiesa. Liga ng mga barangay. Sa barangay Liga ng mga barangay. Marami pang iba. May nakita pa ako na gano'n din yung notarial details. Iba pa rin ang pirma. Ibang pirma pa rin. Sa Makatwid, ako, tansya ko rito, marami siyang lugar na ginamit na kung saan ay meron siyang mga staff na nagnotaryo. Iba-ibang pirma. Ibig sabihin, bukod doon sa na-picture niya, mayroon siyang iba pang notary. Meron, ibang pirma pa rin eh. Pero kung titingnan mo yung notarial deal, kasi yung i-stamp mo ng ganyan, parehong-pareho eh. Pero iba naman ang pirma. Kaya pwedeng isa o dalawang lugar ang kinasangkapan niya para meron siyang tao doon, ikaw, magnotaryo ka rito, ikaw naman, dito ka pumwesto. Ganito ang gagawin ninyo. Pareho silang merong notarial register. Halimbawa, yung hawak nung isa, Book 8. Yung nagnotaryo kay Gutesa, Book 8 pero yung isa siguro Book 7. Kasi maring may Book 5. Iba-ibang lugar eh. Yun ang suspecha ko dyan. Ganun pala. Ngayon, kung mo pareho yung tinatatak niya, at sigurado yung staff naman niya ron, nagkakasundo sila, sige, pirmahan mo yan. Kung alanganin ka, text mo sa akin, i-Viber mo, akong bahala sa'yo, sige. Pag nakita ko, sige, inotaryo mo yan, pipirma ngayon. Pinapayagan mo, halimbawa, na pumirma para sa'yo yung staff mo, pagkatapos tatalikuran mo. Kahit ano pong sabihin niya, mali yun eh. Una, hindi niya dapat pinapapirma yung sekretary niya o sino man yung staff na naroon. Dapat siya yung nakapirma. Siya mismo. Dahil ang requirement ng batas, dapat yung nagpapanotaryo nakaharap sa'yo. Physically. Physically. Yun ang requirement ng batas. Nakalagay dun sa isang lugar na kanyang pinapanotaryo, dun sa Villaruel Street, sa Pasay City. Notary Public, sabi niya. 24/7. Ay, Pasay pa pala yun. Pasay, yung opisina niya, Ermita eh. Kasi meron ermita, Yun ang kanyang opisina raw, kung saan man yun. Pero meron siyang
meron siyang panutaryuhan doon sa Villaruel Street. Sa Pasay. Oh. O, doon pumunta si Gutese. Pasay pa. Bilyar, alam ko, taga-Pasay po ako eh. Oo. Kasi para mapaniwala ako nagpunta sa notaryo, kunan mo ka ako ng litrato. Oho. Alam mo, yun naman notaryo, para sa akin lang kapakanan yun eh. Yes. Dahil sabi ko, hindi kita kilala, pinabasa mo sa akin yung statement mo, yung salaysay mo, ay mabigat. Sabi ko, ikaw ba nakahandang tindigan ito? Kasi kung ikaw ay nakahanda at alam mong ito'y totoo lahat, at sinasabi mo rito ay para sa kapakanan ng ating bansa at sa kinabukasan ng ibang saling lahi na darating pa. Opo. Ganun yung forma ng kanyang salaysay. Aha. O sige, kako, panotaryo mo yan. Para lang sa kapakanan ko, pansarili kong satisfaction. Baka kako nagbubulaan lang ito, di ba? Opo. May panahon pa naman, panutaryo mo. Pagkatapos, kung talagang malakas ang loob mo, bukas ng umaga, bago alas 9, pumunta ka sa Senate. Senado. Aha. O, tinanong ko pa, may kasama ka ba? Wala po, ako lang. May sasakyan ka? Opo, ano sasakyan mo? Motor po. Nakamotor po ako. Oho. Alam mong puntahan ng Senate, alam ko po. O sige kako, kung ikaw ay talagang matatag at talagang gusto mong tumistigo, dumating ka bago mag-alas 9. Aha. Ipipresent kita. O umalis na ako kasi may session kami. Opo. So ako, nananatili akong umaasa kung darating, dumating. Opo. Kung hindi darating, hindi dumating. Di ba? Hindi nyo 100% na... Wala, siyempre, tinetesting ko rin ang kanyang lakas ng loob dahil yung kanyang testimony, mabigat eh. Edi dumating. Pinesent ko. Baka tapos wala raw akong kortesiya. Oho. Ano ang pinag-uusapan natin? Yung katotohanan o kortesi? Oho. Puro courtesy. Ayaw niyang tawagin si Saldico interparliamentary courtesy. Ano ba? Ano ba importante sa iyo? Ano ang mas importante sa iyo? Yung makapagbigay ka ng kaukulang paggalang sa tao o yung accountability na hinihingi ng mamamayang Pilipino sapagkat siya tinuturo na pinagmulan lahat ng kawalang hiyaan na ito? Kukuberan mo siya ng interparliamentary courtesy? Sinabi ko sa kanya, bakit nalalabag ba yung interparliamentary courtesy kung iimbitahin natin? Hindi. Huwag mo lang isampina. Yun. Imbitahan mo. Oh. Ito noong hindi pa siya nagre-resign as congressman. Nang hindi pa siya nagre-resign. Lahat na lang ng pang-cover ginagawa niya eh. Oh. Para lang i-discredit yung testimony ni Gutesa. Peke yung notaryo. Yung notaryo, hindi issue yun. Kahit na walang notaryo at dumating yung tao, hindi nakanotaryo yun, sukat na siya'y humarap sa kapulungan. At siya'y sumumpa. Yun na yun. At siya'y pinagtatanong ng kapulungan. Opo. Ano hahanapin mo pa ron? Hahanapin mo pa yung notaryo kahit na walang notaryo yon. Hindi nawawala yung bisa nung kanyang salaysay. Kahit punitin pa yung papel. Wala na yun eh. Kasi nagsalita na. Oo nga, ba't mo na akong pupunitin? Nandun nagsabit ako na. Merong isang abogado narinig ko, Sen. Ang sinumpaan daw po ni Gutesa ay magsasabi siya ng totoo at pawang katotohanan lamang. Pero hindi daw niya sinumpaan na yung nilalaman ng kanyang Gutesa na ito bang sinusumpaan mong ito ay tama, itong laman ng iyong affidavit na ito. Kaya daw po, parang ang kanyang punto, ay yung panunumpa niya doon sa Senado, nung siya'y tanungin, ikaw ba'y nanunumpa na ang iyong sasabihin ay totoo at pawang katotohanan lamang? Pero hindi daw po kasama sa pinunumpaan niya, yung kanyang notaryo, ay yung kanyang affidavit, babasahin, ay kaya daw po doon sa notaryo publiko niya dapat sinumpaan yon na yung kanyang sinabi doon ay totoo ang sinulat niya sa notaryo. Bakit? Sinabi rin ba niya doon, ang lahat po nasasabihin ko rito, puro kasinungalingan? Sinabi ba niya? Wala naman po. Wala sinabing ganyan. Kaya nga. Yun lang ang katapat dun eh. Ako po ba'y nagpunta rito para magsabi ng kasinungalingan? Meron ba siya sinabi? Wala. Wala. Pinagtatanong siya. Totoo ba nga niya na ganito? Opo.
Oh. Totoo ba na ganyan? Ganyan ang mga ano nila eh. Oh. Ano na lang yun? Palusot na lang yung mga ganun. Alibay na. Ay, nako. Well, anyway, nung isang araw sa nakita ko, ay nag-live kayo na kayo pumunta ng City Hall eh. Ano ba yung pinunta nyo? May kinalaman ata dito kay